Common sense, di ba? Pero yung COMELEC natin ay walang ginagawa. Ang bagal. May disqualification na nga eh. May nag-file na nga ng disqualification for non-residents. Ang problema kasi sa COMELEC natin, alam mo, dati I was willing to give COMELEC the benefit of the doubt. Although, kamote ang appointment talaga ng chairman ng COMELEC. Saan ka makakita ng chairman? COMELEC is supposed to be impartial. Siya yung dumidinig ng mga kaso. Nagpapatakbo ng eleksyon at dumidinig ng mga kaso tungkol sa mga kandidato. Pero ang chairman mo, yung abogado ng appointing power, who is the president. O di bias na yon in favor of the president. Abogado yan eh, si George Garcia. O paano mo kukontrahin ngayon? Hindi mo lang kliyente, siya pa nag-appoint sa'yo. Dapat yan, kasi karir. Di ba may in-appoint na nga si Marcos Jr. na karir? Although taga Ilocos. Pero karir siya. Hindi siya naging abogado ng kahit sino. Yung ibang appointments, katulad ni Ernest Maceda, ayos naman yon. Hindi naman election lawyer si Ernest Maceda. At kilala ko yan, maayos yan. Eh si George Garcia, paano yung mga kliyente niya? Hindi ba may inherent bias na yan? Chairman pa man din. Oo, di ba? Kaya ill-advised talaga. O ay actionan nyo naman to't may disqualification na to. Can you imagine the absurdity of it all? Mayor ako ng bayan na nasa 2nd district, tatakbo ko congressman ng 3rd district. Oh my God, kamote. Kamote talaga. Kaya tignan natin to. Kaya lang ang COMELEC, talagang ako natatakot na rito sa kredibilidad ng eleksyon eh. Minsan nawawalang gana na akong bumoto kasi baka kamote na naman, katulad nung sinasabi ni Glenn Chong. Valid yung concern na yun, ha? Na bakit mo binayaran yung pagkakaroon ng feature ng QR code ng mga machines kung saan na ba-validate mo kung tama ang yung binasa ng machine doon sa balota mo. Di ba dati yun, hindi ka lang nga pwedeng kumuha ng litrato. Hindi ka, walang printout na maitatago mo na eto yung binoto mo kasi baka nga mag-facilitate ng vote buying. We get it. Okay yun. Pero yung hindi mo na makita ngayon pagkaboto mo kung tama yung basa. Halimbawa, binoto ko si Abalos. Pagkatapos si Lacson. Di ba yung pwede mong tignan, tama yung basa. Ngayon, hindi na pwede. Kamote. Bakit ganon? Bakit nakakandaloko-loko? Magician. Magiging kaya magic lahat ng result. Bakit nagiging kengkoy ang ating eleksyon at pakengkoy ng pakengkoy, pasama ng pasama ang kredibilidad? And it doesn't help na meron ang fundamental flaw ang mga ina-appoint. Bakit bang hilig-hilig kasing mag-appoint ng Pangulo ng mga taong laging merong bagahe, kumbaga, di ba? George Garcia, abogado niya dati, may masasabi ka. Jay Ruiz, may kontrata pala sa gobyerno, daan-daang milyon, i-appoint sa PCO. Puro may conflict of interest. Ano ba naman yan? Magkapatid na Rimulya, wala naman ibang pamilya. Di ba? Yan ang tinakataka di ba? Kengkoy financier mo, ang laki ng binigay ng eleksyon mo, i-appoint mo sa DA. Kengkoy. Anong nangyayari? Isang araw lang yung 20 pesos na bigas. Tinigil na. Di ba? Yun nga nireklamo. Sana, yan yung mga batas na dapat mareforma. Na sana yung bagong Senado ay maayos. Kaya lang, kung pagbabasihan natin ang mga nangunguna, ay mukhang sana ay mag-ibang kompleksyon ng ating Senado. Kanya lang, tingnan natin kung sino yung mga naandito. Sa latest ng Pulse Asia, April 24. Bago-bago pa kasi 7 lang naman ngayon So, 24. So, 2 linggo pa lamang ang nakakaraan. Ito ang nasusulat. Kunin na muna natin yung 14 to 19. Atos, mga striking distance to. Although malayo-layo na to kung 14 to 19 Si Congressman Dan Marcoleta. Yan. Sumunod sa kanya, 14 to 18. Philip Salvador. Yan. Ay, ipe. Yan ang tawag sa kanya ni Chris, diba? Hi, ipe.
Oh? I'm coming na ipe. Ayun. Hindi, pagka niyayaya siya, nalalabas sila. tinatawagan. Oh, I'm coming na ipe. Okay, 14 to 18 is statistical dead heat. I see Amy Marcos. Yan, naapektuhan siya ng pagiging Marcos niya eh. Kaya bumaba. Wala akong sinasabi, bumaba yung kanyang ranking. Dati, nasa winning circle siya eh. Ha? Bumababa ang ranking ni Amy Marcos. Grabe. Bakit? Yung natatawa doon sa labas eh. Totoo naman, bumababa ah. Anyway, next naman, 9 to 14. So, pag ganon, medyo pasok, medyo hindi, naalanganin. Sabi nga nila, ulo lang ang pasok. Di ba pag dumudungaw ka sa pinto, ulo lang yung pinapasok, di ba? Si Manny Pacquiao. Yan. Eto, striking distance din. Hindi malaman kung pasok o hindi. Parang narinig ko yung kanta ni Sandara, in or out. Am I in or out? Sino yung mga kumakanta noon? Si Camille Villar. Yan, eto. Gusto ko sana manalo ito eh. Pero personal na opinion ko lang yun. Eto. Maybe yes, maybe no din sa winning circle ay si Willie Revillame. Yan. Ang susunod, 7 to 13, si Pia Cayetano. 6 to 30 naman, mataas ng konti. Si Abby Binay. Ang susunod kay Abby Binay, ito, pasok din to ha. Ito yung mga sigurado pasok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, mga 7, 8 yan. Si, ito, lagi na nanalo to, harmless kasi. Ang laging chairman ng Komite de Silencio. Komite na walang ginagawa. Silent committee. Komite de Silencio. Yan, Committee on Silence. Committee on Lizard Counting. Ganon? Oo, kasi nagbibilang ng butiki sa kisame. Hindi. Si Lito Lapid! 5 to 10. Ben Tulfo. 5 to 9. Ping Lacson. 5 to 8. Yan. Yung ayaw magbalik ng 124 million. Dinaanan lang sa sayaw. Duduts. Budots. Budots. Konti na lang, budol na eh. Budots. Ito hindi ko talaga maintindihan eh. Ang kaibigan natin to, mabait naman tao to. Kanya lang talagang ang plataforma niya ay budots eh. Baka naman naibigay niya, ikaw attorney. Naibigay niya yung budots? Hindi pa. Hindi pa, di nalaman natin. Malaking balita yan. Dito, pag kumuha ka sa gobyerno, hindi na masyadong balita eh. Yung nagbalik ka sa gobyerno, ba malaking balita yon. Baka 5 taong pinag-uusapan nyo kasi walang gumagawa nun eh. 2 to 4, pasok na pasok ito. Bato de la Rosa. Ito, pasok na pasok din. 2 to 4. Sabay, okay sa akin to. All things being equal, okay itong si Tito Soto. Very diplomatic. Alam niya yung gagawin. At talagang elder statesman. Opo. Yan. Number 2 to 4, Erwin Tulfo. Yan. At syempre, ang number 1 ngayon, nag-iisa, malaki ang agwata. Ang number 2 ay 42%. Ang number 1 ay 62%. Wow. Si Bongo. Okay, so congratulations sa mga ito. So, alam nyo na yung medyo nangunguna, medyo, alam nyo, with, ilang days to go? 5 days pa? Yeah. 7, 8, 9, 10, 11. Ba, 5 days. 5 days more or less yan na yan. Hindi na masyadong mag-shift yan. Ay, absent tayo niyan ha. Wala tayo dito. Baka hanapin nila tayo. Oo, hindi. May special coverage, syempre. Opo. Ng eleksyon. Ayun. Yan, guys ha. Tanaw tayo dito para mag-hello, hi. Wala namang masama, di ba? Opo. Anyway, so yan po. More or less na ang mga
magiging senador natin. So ang pinagtatalunan na lang yan yung last 3 yata siguro. Yung ang magtatalo diyan ito si Dan Marcoleta, si Ipe, si Aimee, si Manny Pacquiao, Villar, Revillame yan. Yan ang mga magigit-gitan diyan. Cayetano, Binay, yan. Si Lapid tingin ko pasok na yan Although bumaba ang ranking niya, no? Ayaw niyang mabigay kasi ng chicharon Ano kaya yung magic niya? Hindi ba kanya yon? Laging Yung Lapid? Alin po? Yung chicharon. Libre